mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Ronel. 32 years old at isa kong security guard dito sa may Quezon City. Matagal ko nang pinapakinggan ang programa mo, DJ Main. Sinusubaybayan din kita kahit noong hindi ka pa DJ. Sobrang saya ko nga dahil hindi na lang kita sa mga vlogs mo mapapanood. Napapakinggan na rin kita sa radyo habang naka-duty ako. Nasaktuhan din naman na ang programa mo ay tungkol sa pagbibigay ng advice sa mga problema sa relasyon. Kaya ngayon, nandito ako sa inyong istasyon para sana i-confess. Confess ang tungkol sa nangyari sa amin ng aking jowa. Siya po sana ang magiging first time ko. Kaso, naudlot. Tawagin na lamang natin siyang Margie. 29 years old. Isa naman po siyang kahera sa isang supermarket. 1 taon at mahigit kami sa relasyon. At sa totoo lang, masaya naman kaming dalawa. Masasabi kong hindi perpekto, pero maayos. Bihira kaming mag-away. At kapag may problema, napag-uusapan naman naming dalawa. Kaya nga minsan naiisip ko, baka siya na talaga yung babae na makakasama ko. Pero DJ Main, may isang bagay na hindi ko maiwasang maisip. Noong nagsisimula pa lang kaming magkakilala, marami kasi siyang tattoo sa katawan. Nung una, medyo nahihiwagaan pa ako. Pero noong tumagal, nasanay at naakit na lang din ako. Dahil napagtanto ko na hindi naman sukatan kung anong meron sa katawan niya. Para sa akin, lahat naman tayo ay may nakaraan at hindi ko naman siya nakilala noong mga panahong may sila pa ng ex niya. Pero noong tumagal ang relasyon namin, hindi maiiwasan ang may mangyari. Noong minsan ko ngang makita ang katawan niyang tad-tad ng tattoo. Hindi ko alam pero parang may nagising sa pagkatao ko na sobrang naakit niya ako. Kaya nga noong pinatulan ko ang mga senyas niya, niyakap ko siya at nang mahawakan ko na ang bewang niya, doon ko ipinaghapang ang aking palad. Hanggang sa unti-unti ko na ngang maibaba ang kanyang kasuotan. DJ Main, sa mga palad ko ay para siyang suman. Dahil habang unti-unti ko siyang hinuhubaran, saka naman tumambad sa akin ang nakakadismaya niyang katawan. DJ Main, sobrang nadismaya ako sa aking nakita. Dahil habang tinatanggal ko ang kanyang kasuotan, bumungad naman sa akin ng isang pangalan. Oo, DJ Main, nakaukit ang pangalan ng ex niya sa may pribadong parte ng kanyang katawan. Noong makita ko yon, agad ko siyang tinanong kung bakit may ganyan siyang klaseng tattoo. At ang sagot niya, ang lalo pang nakapagpadismaya sa aking nararamdaman. Ex na raw yon.
At wala nang kailangan pang pag-awayan. At sinabi ko naman daw sa kanya na ayos lang ang may tato. Ayos lang naman talaga sa akin, DJ Main. Dahil totoong nakaka-attract ang may tato sa katawan. Pero hindi ko lang inaasahan na mag-uukit siya ng pangalan ng ex niya sa pribadong bahagi pa talaga ng katawan niya. DJ Main, aminado ako. Parang bigla akong nawala ng ganang ipagpatuloy ang mangyayari sa amin na first time pa man din sana. Hindi naman ako nagsiselos dahil sa tato. Nagsiselos ako dahil pangalan iyon ng lalaking minsan niyang pinili bago ako. Kaya naman imbes na ma-enjoy ko ang mga oras na magkasama kami, tinanong ko siya, kung wala na ba talagang kahulugan sa'yo yan, bakit hanggang ngayon nandyan pa rin yan, Margie? Sinabi niya sa akin na hindi daw lahat ng bakas ng nakaraan ay nangangahulugang hindi ka pa nakakausad. Minsan daw, paalala lang iyon ng mga pagkakamaling hindi niya na uulitin pa muli. Sinabi rin niya na ilang taon na raw iyon at kung tutuusin, mas matagal na raw siyang hiwalay sa ex niya kesa sa panahong naging sila. Dagdag pa niya, kung may nararamdaman pa raw siya sa ex niya, di sana hindi daw ako ang pinili niya. Hindi raw siya magtsatsagang buuin ang relasyon namin at hindi raw siya mangangarap ng kinabukasan kasama ako. DJ Main, hindi ko maikakailang natauhan ako sa mga sinabi ni Margie. Dahil tama naman siya. Wala naman talaga akong nakikitang senyales na mahal niya pa ang ex niya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin maalis sa akin ang konting selos. Dahil sa tuwing naalala ko yon, parang may bahagi sa akin na nagtatanong, bakit hindi na lang niya ipa-cover up? At doon na naman kami nagkaroon ng munting pagtatalo. Nagmumukhang seloso at insecure ako, DJ Min. At ayokong isipin niya na kinokontrol ko ang mga bagay na nangyari na bago pa ako dumating sa buhay niya. Kaya naman may tanong ako sa inyo tungkol sa confession ko. Valid ba ang nararamdaman kong selos? O ako na lang ang may problema dahil hindi ko matanggap na may mga bagay talagang hindi ko mababago sa nakaraan niya? Dapat ko bang ipilit na ipa-cover up niya? O dapat ko na lang tanggapin na ang importante, ako ang pinili niya ngayon? Ayoko namang masira ang isang relasyong masaya naman dahil lang sa isang pangalang matagal nang tapos sa buhay niya. Sana po ay matulungan mo ko, DJ Main. Kaya po hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat sa pagbabasa. From Ronel of Quezon City. Alam mo, Jonel, ramdam na ramdam ko dito sa confession mo. Yung pagmamahal at yung takot na baka, alam mo yun, baka makalimutan ka, baka hindi ka bigyan ng halaga dahil merong taong nakatatak doon pa sa mismong pribado naman talaga, di ba? And siguro naman, normal lang naman na makaramdam ka ng selos. Kahit naman sino talaga, lalo na pag ito ay mahal mo na yung tao. Yun lang yung nagpapatunay na totoo na yung feelings ko dun sa taong yun. Kasi meron na akong emotion na nararamdaman na selos eh. At lalo na kung ang nakita mo ay hindi lang simpleng tato. Malamang kung Hello Kitty yan baka hindi ka nagalit eh. Diba? Hindi ka nagselos. Diba? Ito ay isang pangalan. Isang pangalan ng taong nauna sa'yo. Aray ko naman, DJ Main, masyado mo namang dinidikdik kay Ronel. Diba? Pero pas naman na kasi yun, Ronel. At hindi nakakagulat na parang may kirot kang nararamdaman. At valid na valid yan, Ronel, ha? Pero, Ronel,
may pagkakaiba ang pagsiselos dahil nasaktan ka at yung pagkontrol mo dun sa tao dahil sa kanyang nakaraan. Tandaan mo lahat tayo, may bakas tayo ng kahapon. May mga alaala, may mga desisyon na hindi naman natin ginusto at hindi tayo proud. May mga bagay na ginawa tayo noong panahon na hindi pa natin kilala yung taong yun. 'Di ba? Hindi pa natin kilala ang isa't isa. Even ikaw, for sure, may back history ka. At hindi natin mabuburayan yung nakaraan ng isang tao para lang maging komportable yung present natin ngayon. And for me, nonsense yung tanong mo na, bakit may pangalan ng ex niya? Ang tanong ko sa'yo ngayon, Ronel, sa panahon na magkasama kayo, pinaramdam ba sa'yo ni Margie na ikaw ang pinili niya? Kasi kung ang sagot mo dyan, yes, DJ May, naramdaman ko naman. Dapat yun yung pahalagahan mo. Hindi yung sinisilip mo yung nakaraan na wala na at tapos na. Hindi mo may enjoy yung present ngayon. Kung patuloy mong binabalikan yun na wala ka naman doon sa chapter na yun. And may mga bagay na hindi na natin mababago. Kahit pa ipa-cover up yan, ipabura yan ni Margie, o ipatanggal niya yan kung pwede. 'Di ba? Kasi kahit ipa-cover up niya yan, ayusin niya yan. Kung may duda ka pa rin dito kay Margie, may duda ka pa rin sa puso mo, hahanap at hahanap ka ng kamalian dito kay Margie. Sabi ko nga din kanina, i-valid din natin na baka kasi masakit naman talaga kasi magpatato, lalo na sa sensitive part, 'di ba? Baka may trauma siya kahit gustuhin niyang ipa-cover up na parang masakit Teka lang, pag ready na yung sarili ko sa pain, 'di ba? So hintayin mo din 'yun na alam mo manggaling kay Margie. At dito sa kwento mo o dito sa confession mo, hindi naman yung tattoo ang problema mo 'Di ba? Sabi mo nga, ang tunay na masakit sa iyo is yung ideya na may taong minahal siya bago ako. Alam mo, Ronel, hindi kompetisyon ang pag-ibig. Hindi ibig sabihin na dahil may minahal siya noon, mas konti na lang ang kaya niyang ibigay sa'yo ngayon. Tandaan ninyo yung mga taong may nakaraan, may sakit na dinanas noon, sila pa yung mas natutong magmahal ng maayos. Kasi alam na nila kung ano yung ayaw nila ulit balikan. Kaya dapat yun yung pinapahalagahan mo, Ronel, kung ano yung binibigay sa'yo ngayon. Kung ano yung pinaparamdam sa'yo ngayon. And for Margie naman, kung sakaling nakikinig ngayong oras na ito si Margie, siguro maganda rin na sana maintindihan mo rin si Ronel. Yung side ni Ronel. Hindi ka naman niya hinuhusgahan dahil sa tattoo mo. Kumbaga, nasaktan lang siya dun sa meaning na nakakonekta pa rin sa'yo yung pangalan ng tapos na. And to Ronel naman, tanungin mo pa ulit-ulit yung sarili mo, pinili ba ako ni Margie? Iningatan ba ako ni Margie? Binigyan niya ba ako ng dahilan para magtiwala? Kasi baka hindi yung tattoo ang kailangan ninyong ayusin. Baka yung takot mo lang na maikumpara sa isang taong wala na at tapos na sa buhay ni Margie. Baka yun talaga ang problema. And huwag mong hayaan yung pangalan ng isang tao na nakaraan na, iyon yung maging dahilan para makalimutan mo yung taong nasa harap mo ngayon. Kasi in the end, hindi naman yung pangalan ng taong yun, ng past niya, yung nasa katawan niya, ang makakasama mo. Hindi yung makakasama mong bumuo ng future. At hindi rin yun yung makakasama ni Margie habang buhay, kundi ikaw. O
makakasama niyo yun for lifetime na kasi nakadikit na yan sa kanya eh. Pero hindi naman na yan gumagalaw, di ba? So wala kang kakumpetensya kung tutuusin. Kaya kung mahal mo siya, huwag mo siyang labanan ng dahil sa nakaraan niya. Mas magandang patunayan ninyo sa isa't isa kung bakit nyo pinili ang isa't isa ngayon. Turonel, ulitin ko, valid ang nararamdaman mo valid yan. Pero wag mong hayaan na ang selos ang magdesisyon para sa relasyon na may pagkakaintindihan naman. Kasi yun yung importante ngayon. Don't let someone's past become the reason you lose someone who is choosing you in the present.